Hindi na po natigil ang kontrobersya tungkol sa paglobo ng mga confidential at intelligence funds ng samut-saring ahensya ng gobyerno. Para lamang po malinaw, lahat naman po siguro ng gobyerno merong confidential at intelligence funds para sa kanyang seguridad. Iba't iba lang ang halaga at iba't iba lamang ang pinaggagamitan. Bakit po? Dahil bahagi naman talaga ng trabaho ng gobyerno ang panatiliin ang kapayapaan at seguridad ng kanyang bansa. Ang problema lamang talaga ay ang kailangang pagbabalanse. Magkanong ilalatag mo sa na confidential at intelligence funds at paano mo masisiguro na tama ang paggamit nito. Diyan po talaga nagkakatalo. At diyan problemado ang Pilipinas. Para po sa taong 2024, ito pong hiningi ng DBM na pondo para sa confidential at intelligence funds, higit 9 bilyong piso. Bakit po controversial yan? Una, dahil hindi po yan talaga maliit na halaga. Pangalawa, dahil lumobo ang halagang yan simula po nung nakaraang administrasyon. Halimbawa, ang Confidential Intelligence Funds ng Malacanang nung nagtapos si Pangulong Aquino ay nasa 500 million pesos. Sa pagtatapos po ni Pangulong Duterte, nasa 4.5 billion na po iyang Confidential Intelligence Fund. At pangatlo, dahil kahit ano pang assurance na ibigay sa atin ng mga ahensyang gumagamit ng pondong ito, sadyang mas maluwag talaga ang pag-o-audit ng mga confidential at intelligence funds. Paano maluwag? Paulit-ulit pong sinasabi ng mga opisyal ng gobyerno na ino-audit naman talaga itong Intel and confidential funds. Well, totoo naman po, meron pong mekanismo para i-audit ito. Pero paulit-ulit din sinasabi ng COA na hindi rin nila mabusisi na maigi ang pondong ito dahil nga confidential yung funds. Halimbawa, sa ilalim po ng joint guidelines ng COA, DBM, DND at DILG noong 2015, ito po ang mga dokumento lamang na kailangan sa auditing para patunayan na nagamit ang pera sa tamang paraan. Una po, ang certification ng ahensya na nagamit nga ito ng tama. Ito po ang itsura ng certification. Mangako ang head of agency na ang nasabing pera ay ginamit in connection with intelligence or confidential operations at hindi raw ginamit sa illegal na gawain. Certification lamang po. Pangalawa, liquidation report. Yan po ang itsura noon ng liquidation report. Nasa kaliwa po ang blanco para sa mga detaling isusulat. Nasa kanan naman ang halagang ginasos. At yun na po yun. Sunod ang accomplishment report. Ito po, nakasulat dyan kung ano yung mga intelligence operations na isinagawa daw at kung ano-ano ang mga accomplishments kung meron na nakuha sa naturang paggastos ng pera. Meron pang iba pero ito na po ang mga primerong dokumento. Ang mga dokumento ay maaaring inspeksyonin ng isang special audit team na binuo ng COA. Meron ding quarterly reports na kailangang ibigay sa Pangulo, Speaker at sa Senate President. Pero nakalagay din sa joint guidelines na ang confidential funds ay dapat daw suportado ng documentary evidence. Pero yun nga lang, hindi naman nakaspecify kung ano. Kung gayon, ang sunod siyempre na tanong, kailangan mo ba ng resibo? Yan po ang problema. Ang intelligence operations, bihirang may resibo dahil nga intelligence operations ito. Si dating COA Chairperson Grace Pulido Tan mismo, sinabi na dati pa na kailangan na lang nilang magtiwala na dun sa certification ng ahensya na hindi nilustay ang pondong ito. Si Ombudsman Samuel Martires noong nakaraang buwan, sinabi sa isang House hearing na hindi sila dapat hinihinga ng resibo para sa mga confidential funds dahil nga confidential ito. Pag nirequire daw ang resibo para sa confidential funds, ang sabi po ni Ombudsman Martires, hindi na raw yan confidential fund. Yan po ang mismong ombudsman ang tanod bayan ng Pilipinas. Kaya't sa huli, kahit may mekanismo pa raw para i-audit itong mga lumobong confidential at intelligence funds, parang wala po tayong choice kundi magtiwala na lang na ang perang pinaghirapan natin ay hindi napupunta sa wala. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.